A real wonderful evening. This is Pastor August. Nagsasabi sa inyo na ngayong gabi, minsan pa tayo mag-uusap patungkol sa salita ng Diyos. At sana po sa gabing ito ay ating matutunan kung paano po ang magkaroon ho ng pagtatagumpay sa ating pamilya. It's because every Wednesday, ang tinatalakay po natin is Christian Family Living. The title ng ating pagtuturo ngayon is Winning the Battle for Your Family. Pagtatagumpay sa pakikipagbaka para sa iyong pamilya. Ang nakakatuwa pong realidad dahil ang pakikipagbaka po ay nagsisimula sa pamilya at sa maraming pagkakataon po sa panahong ito, marami po ang nagsasuffer o kaya naman pamilya na which are in pain this very moment. And we thank the Lord for this privilege and opportunity for us to learn and listen from the Word of God so we can be coached by the Bible. The Bible can be our protective instruction and wisdom that we can apply it in our daily life. So before we start, let's pray first. Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, there are many families out there, oh Lord God, who are really suffering in so much pain, oh God, of many troubles and many sufferings, many challenges. And we thank the Lord because, Lord, tonight, we can introduce them to you, which is always the key towards success sa aming family living. Thank you, Lord God, tonight for dealing with your people as they listen and watch, oh Lord God, this teaching. In Jesus' name, Amen. Ang ating text ngayong gabi is Joshua 24:1-15. Ang nagsasabi, ito ay mahaba-haba. Nevertheless, gusto ko lang po tingnan ang verse 15, which is our main text tonight. Ang pinaka-context po ito is 1-14. At babaybayin po natin ito habang tayo po ay tinatalakay. Ngunit aking babasahin lamang po ang verse 15. Sabi doon, ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sino ang inyong paglilingkuran? Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno sa kabilangan ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit saganang akin, sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sa English, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinasabi ko ang isang liner na ang pinapaluban na ang masayang pamilya ay hindi banta sa kapayapaan ng ating lipunan. Ang kaayusan ng ating pagkatao ay nagdudulot ng kaayusan sa ating pamilya. Ang kaayusan ng ating tahanan ay nagdudulot ng kaayusan sa ating buhay. Katotohanan po yan. Hindi po natin ma-separate ang ating pag-uugali sa ating relationship with our family. That's why I'm telling you guys who are watching tonight that make your family number one next to God. More than anything else, more than your business, more than your friends, more than any material things, higit sa inyong mga hanap buhay, ay unahin ho ninyo ang pamilya. Pangalawa po sa Panginoon. The word home is one of the most beautiful words in English language. Ayon ho sa isang quotation, ang mga mahihigpit na pakikipagbaka po ay unang matatagpuan sa pamilya. The greatest battleground of the devil begins in the family. Marami tayong mga kalabang nasasagupa ho sa pakikipagbakahan. At ang ilan ho doon ay nakikita ho ngayon na sa takbo ng ating mundo. At actually, if I'm not mistaken, there are almost or 50% of the families are broken. And the devil knows full well that broken families precede broken children. Ito ang unang atake ng diablo upang pag nalugso ang pamilya, malulugso niya, maapektuhan niya ang iglesia at maging ang buong bansa. Kaya pag-ingatan po natin ang mga bagay na ito, maging wake up call po sa ating lahat, maging sa kapanahunan po ng pandemya. Mag-focus po tayo sa ating pamilya. Importante po ang pamilya sa atin na higit
sa ano pa man, pangalawa sa Diyos. Inuulit-ulit ko po. So ating mga anak ay binubomba po araw-araw na magkabilaan ng mga maruruming palabas sa TV, sa cellphone, sa dyaryo, sa mga patalastas na nagtutulak sa ating mga anak ho patungo sa pagtikim ho ng sex. Ang ating mga anak ay ini-entice ng radio at sa lahat ho ng social media platforms towards the danger of having sex na hindi pa naman ho sapat ang kanilang edad. Sa batang at musmos na edad ay nirarahuyo na po ang ating mga kabataan patungo sa kasalanan. Kaya makikita ho natin sa TV, grade 1 pa lamang ho, ang pinag-uusapan ay patungkol na ho sa crush at patungkol sa pagbo-boyfriend, sa pag-girlfriend. At sa edad na 4 ho ay dapat ay nagpipiko pa lamang po at nagtataguan. Ngunit ano po ang inuutos o tinuturo ho ng social media ay mga marurumi na hong mga bagay na dapat ho hindi muna tinuturo sa mga bata. Ngayon po may sex education na po, which is not really sex education which the Bible tells us to teach. Imagine ngayon, mga kapatid na nanonood, ang mga estudyante ay binibigyan ho ng free condoms. Oo nga, hindi ikaw makapagbubuntis, pero yung pakipag-sex ho outside marriage is a real abomination with the Lord. Sex supposed to be is allowed by the Lord inside marriage lamang. Kaya mga kapatid, ang usapang sex ay pangkaraniwan na lamang sa kanila dahil naririnig nila ito araw-araw at napapanood ho ito sa TV, maging ho sa cellphone, sa marami pong kaya sa website. Ngayon ho, uso ang pornography. And we should not allow that to happen. Maging sa kayong kapanahonan, tulungan po tayo ng Panginoon. Ito po ang battle na mahirap po nating pagtagumpayan kung hindi po tayo sasamahan ng Panginoon at hindi po tayo makapagpakikinig ng turo mula sa Biblia. Ari pong mawiwindang ang mga mananampalataya, mawiwindang po yung mga magulang kung paano palakihin ang kanilang mga anak. Kaya nabubuhay tayo sa isang mundo na walang gaanong pahalaga sa tahanan ngayon. Nakikita ko natin nagsisigawan, ang mga anak po nag-aaway lagi. Ang mag-asawa ay nagbabatuhan ng mga gamit. Mainit ang ulo ni tatay, mainit ang ulo ni nanay, palagi nagmumurahan. At ating mga anak po ay biktima ng laging pag-aaway po at init ng ulo ng mga magulang. Ito po ay tinuturuan po tayo ng Biblia how to win the battle for our family. And I believe it's very possible for us to win the battle for our family. Atin pong isusulong sa kapangyarihan ng ating Panginoon na mapagtagumpayan po natin ang pakipagbaka laban sa pakanan ng dyablo at makita natin at the end ng ating buhay ang pagtatagumpay ng ating pamilya sa pangalan ng ating Panginoon. We must make the salvation of our children which is our number one priority in our family. You know, you can never be successful in building your family apart from the Lord. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, 127 ng Psalms 1, unless the Lord build the house, your labor will be in vain. Sabi daw, ang condition is unless. You cannot be successful in your family life unless that's conditional. Kung atin pong maunawaan lagi na ang Panginoon siyang author ng family, if you set aside the author of the family, you can never expect your family to win the battle. Ano man ang ating sinusuong ngayon, madali hong pagtagumpayan ang problema sa pera. Madali hong pagtagumpayan ang problema sa negosyo. Pero ang problema po natin sa ating pamilya ay patungkol na po sa pag-uugali ng ating mga anak. Ating pag-uugali po bilang mga magulang, napakahirap pong pagtagumpayan kung wala po ang pagsama ng Panginoon. Siya lamang po ang makapagbabago ng ating kalooban. Hindi na kailangang turuan ang ating mga anak na gumawa ng kasalanan. Yan po ang realidad. Sila ay pinanganak na may
ay may pangkaraniwang ugali na magalit, magtampo ng laruan, o magwala. Hindi na kailangan turuan silang magsinungaling. Bakit? Ayon sa Proverbs 22:15, nababalot sa puso ng bata ang kahangalan. Foolishness is bound in the heart of a child. What do you expect sa isang bata na ipinanganak sa isang imperfect na pamilya? Ipinanganak, iniluwal ng isang imperfect na nanay at tatay. Of course, kung makasalanan ang ang magulang, ang ipapanganak nila ay batang bit-bit ang kasalanan sa kanilang dugo. Kaya ang sabi doon, likas. Ibig sabihin ng likas ay nature sa Tagalog. Likas sa bata. Ibig sabihin, you have to expect it. It's because likas. Ipinanganak na ganon. Ipinanganak na pilyo ang bata. Ipinanganak ang bata, nagtatapo ng mga gamit, nagdadabog, nagwawala, sumisigaw, umiiyak, nagpapalahaw. It's because likas na ipinanganak na ganon. Subalit ang Psalms 51:5 says, narito ako, ipinanganak sa kasalanan. Ang sabi ni David, ipinanganak siya sa kasalanan. Tandaan natin mga kapatid. At ipinaglihi ako sa aking ina sa kasalanan. What do you expect? You'll be successful and victorious in building your family without the Lord Jesus Christ to forgive the family's sin. And then having Jesus Christ, who should be put in the center of the family, so a victory can be achieved. Sasabihin ko po sa inyo, sa mga nanonood, victory is achievable in Jesus Christ. Ang disiplina ay kailangan hindi dahil mayroon tayong mga anak na problema. Ngunit dahil ang ating mga anak ay may problema sa kasalanan. One of the purposes of having a family is its salvation. Oo, salamat. Nangangarap po tayo sa ating mga anak na magkaroon sila ng career, matataas na tinapos sa kurso nila. Subalit dapat nating alalahanin na ang pamilya natin ay para sa Panginoon. Ang mga anak po natin ibinigay sa atin as curators lamang mga parents. Tayo tagapangalaga lamang ng mga anak ng Diyos na ibinigay sa atin. Si Josue ay naunawaan niya ang kapangyarihan ng mga magulang o kayang authority ng mga magulang. Si Josue ay dumating na sa dapit hapon ng kanyang buhay, mga kapatid, at pinatawag niya ang lahat ng mga leaders ng Israel para sa huling mga tagubilin na kanyang ibibigay sa bansang Israel. Sa panimula, sinariwa ni Josue sa harapan ng mga leaders ang mga nakaraang ginawa ng Diyos. Ito po ang natutuwa ako, sapagkat lagi ko pong ikinukwento sa aking mga anak ang mga nakalipas na dinanas ng pamilya natin o pamilya namin na sinamahan ng Diyos. At hanggang sa kapanahunan ngayon ay naalaala ng mga anak namin yung mga katuruan mula sa Biblia. The same is true na ginawa ni Joshua sa panahon ng kanyang katandaan, na kanya ipinalaala kung gaano kagaling at kabuti ang Panginoon ang kanyang ginawa sa nakalipas na mga panahon. So in Joshua 24:1-13, hinamon niya ang mga tao na manatiling maging tapat sa Diyos. Maganda mga kapatid, ang ating mga anak ay hamunin natin na maging tapat sa Diyos upang malesen po ang problema nila ng katapatan sa ating mga magulang. Ang Joshua 24:14-27, if you can read it in your own home, kalagitnaan ng kanyang habilin ay ating matatagpuan doon ang mga salitang iyon na naging bukang bibig ho at sinaulo ho sa nakaraang 300 taon. At ito po, ang sinasabi ko kanina sa ating text, ang Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Doon po sa mga mag-aasawa pa lang, doon ho sa gusto magpamilya pa lang,
Ang una pong intention natin, purpose in building a family is to serve the Lord. Ang ating puso, supposed to be, ang ating purpose, why we need to, we have to build our family is to give our family and offer our family back to God. At sasabihin natin sa kagaya na sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. That's the purpose of the family. Sabi ko, if you could remember ng aking sinabi last time, na God is the author of the family. You can never have any principles more than the principles of the Lord and then expect your family to be successful and victorious in our family endeavors. As for me and my house will serve the Lord is very powerful statement which Joshua had given to the leaders of Israel. Ito'y hamon sa bansang Israel because Israel is a country which is a family-oriented country or nation. They are a family-oriented nation. Dapat tayo ganun din. Family-oriented, what do you mean by that? Alam niyo, sa sinasabi ko sa aking mga kausap, madali hong tanungin mo ang iyong acquaintance in that day, nakatagpo kayo, nakasalubong kayo at nagkamustahan. Ito'y madaling sagutin, kamusta naman ang trabaho mo? Sasabihin siya, mabuti. At isang tanong lamang, dudugsungan niya ng, ang laki ng kita ko, matagumpay ako, ang dami kong mga kaibigan na bumibili na itong produktong aking ino-offer. Pero pag tinanong mo, kamusta ang pamilya mo? Medyo nababago ho ang takbo ng kwentuhan. Bakit po? Marami pong mga pamilyang nagdaranas ang pagkatalo sa pakikipagbaka. Sa kadalasan po, ako bilang family-oriented person, hindi ko nawawala sa pag-uusap yung kamustahin ang pamilya. Marahil successful ikaw sa business mo. Marahil successful ikaw sa iba pang mga endeavor sa leadership mo in a company where you're working. Maring mataas ang iyong napag-aralan, pero will come up to the bottom line. How is your family? That's it. Sa ngayong kapanahonan, hindi ko tinitingnan kung ano man ang mataas na pinag-aralan mo, kaibigan o kapatid. Hindi ko po tinitingnan kung gaano man ka-successful ang iyong business. Ang titingnan natin ng pagtatagumpay sa buhay, ang pagtatagumpay natin sa ating pamilya. Salamat po. Kung matagumpay tayo sa business natin, hindi ho nali-left out ang ating family na nagsasuffer sa maraming mga bagay, the absence of the father, the absence of the mother. Wala na hong oras dahil napafocus na po sa pagtatagumpay ho ng hanap buhay. Tandaan ho natin, we live and die in our family. Praise God. Ang tanong ko ngayon, how is your family? Walang sino man pwedeng magmayabang. Ang pagtatagumpay sa pamilya ay hindi ho sa makagalingan ng nanay at tatay, kundi sa kagalingan po ng ating Panginoon. Ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we'll serve the Lord. Ang Psalm 127:1, sabi ni David, unless the Lord build the house, your labor will be in vain. Faith in Jesus Christ, the Savior, is the first essential mark of the Christian family. If you want that your leadership in your family would be easier, make the Lord Jesus Christ the Savior of your family and introduce to your children Jesus Christ. Ako po bilang isang Christian father, I see to it that my kids receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Even the husbands of my children, I see to it that before they get married, ay sila'y pinatanggap ko sa Panginoon bilang personal tagapagligtas. Because this is it. You know, you can never be successful in your family life. You can never be victorious in your family life without the Savior Jesus Christ. That's how we introduce. Anywhere we go, we always magnify the Lord Jesus Christ in our lives. Actually, kami ni Mrs. for
for 38 years now. Hindi ho kami nag-aaway. Yan po ay sa Panginoon ang kapurihan. Because that's how yung pagpapahalaga ko sa aking pamilya, sa aking relasyon sa aking mga anak, sa aking asawa, ay ganun na lamang po. Sapagkat ang pamilya po ay kaloob ng Diyos. It's a gift from God. You do not choose your family. God chooses your family for you. You can say amen for that. Hindi mo pinili ang pamilya mo, kundi ikaw ang pamilya mo ang pinili ng Diyos para sa iyo. At ikaw na pinili ng Diyos para sa pamilya mo ay pagpapala sa iyong pamilya. Praise God. Kaya, naisin po natin ating mga makakilala sa ating Panginoong Jesus for us, to be much easier for us to lead our children. Dahil ang fear of the Lord ay nagdudulot ho sa bata na hindi gumawa ho ng mga labag sa Panginoon, at kung may takot siya sa Diyos, may takot siya sa kanyang mga magulang. Kaya salvation for the family is at stakes today. Believing parents need to bring their children for Christ or to Christ. Ang tungkulin ng mga magulang ay tulungan ang kanilang mga anak na lumago sa kamalayan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Kristo sa konteksto po ng pagpapamilya. Ang account po ni Noah sa Hebrews 11:7 na nagsasabi, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa nga nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang pamilya at sambahayan ay maligtas. Anong connotation doon sa family? Anong connotation doon sa salvation of the family? Ang ark doon ay nag-represent kay Christ. At the salvation that the Lord give an emphasis that without Jesus, the family will not be saved. Without the Lord Jesus, you can never be successful in your family life. Kagaya ng ginawa ni Noah sa account ng Hebrews 11:7, nang dahil sa kanyang pananampalataya ay naligtas ang kanyang buong pamilya. Mahirap ang mag-asawa, sabi ni Paul. Tandaan po natin, lalong-lalo na po doon sa mga nangangarap na mag-asawa. Ang tagumpay po ng pag-aasawa at ng pagpapamilya, hindi ho nakasalalay sa masarap hong luto. Masarap ho o magarbong handaan. Ang katagumpayan po ng pagpapamilya ay nakasalalay po sa mag-asawang may takot sa Diyos at nangangarap ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay maligtas. Ito'y panukala ni Paul o kaya warning doon sa mga may planong magpamilya. 1 Corinthians 7:28 says, dahil ang katulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Ito'y patungkol sa pag-aasawa. Sa ibang translation, ngunit ang nag-aasawa ay makakadanas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyon ang nais kong maiwasan ninyo. Imagine that. Ibig sabihin, ang pag-aasawa at pagpapamilya ay hindi po madali. Doon ho natin makikita at matutuklasan yung mga hidden struggles and challenges that every one of us nowadays ay na-disclose sa atin at hindi natin ito nakita sa time pa lamang ng courtship. Tandaan po natin, ang mga bagay na ito, hindi ho laging cloud9 ang pagpapamilya. Ang mahirap po dito kasi ang pagharap po natin sa mga problema sa pamilya ay hindi ho nakukuha sa galit, hindi ho nakukuha ito sa pagdadabog, paglayas sa pamilya at pag-iwas ho sa mga responsibilidad. Ano man ang uri ng edukasyon mo, bubo ka man na sabihin ng iba sa iyong pag-aaral. Pero ang sukatan ng pagtatagumpay sa buhay na ito ay pagtatagumpay sa pamilya.
Ang katagumpayan sa labas ng pamilya hindi po sukatan ng pagtatagumpay sa loob ng pamilya. Ito po ang 5 decisions that we must make if we want our families to serve the Lord with us. Baybayin ko lamang po ng madali at mabilis. Number 1, decide to build a family based on God awareness. God awareness. Magtayo ng pamilya na kabase ho sa kamalayan sa Diyos. Kaya, basahin ko lamang po ng madali ang Joshua 24:11-13. 24:11-13 nagsasabi, nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho, ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo, gayon din ang mga Amoreo, Periseo, Kanaiyo, Eteo, Gergeseo, Hiveo, at mga Jebuseo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. Sa 12, sinugo ko ang malalaking putakti. Sinasabi doon, at itinaboy ang 2 hari ng mga Amoreo, at iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ang inyong pana. Sa last 13, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinaghirapan o kaya pinagpaguran, at ang mga iyon ay inyong tinatahanan. Kayo'y kumakain ng mga bunga ng mga ubasan at olibo na hindi ninyo itinanim. Ito ang itinuro ni Joshua sa kanyang mga anak, at itinuro niya ito doon sa bayan ng Israel na dapat magkaroon ng God awareness principle. God awareness family living. Our family should be based on God awareness. Lagi nating i-reiterate sa ating mga anak, ang ating kinakain pagpapala mula sa Diyos. Mga anak, ang pagtatagumpay natin ay mula sa Diyos. Huwag natin ipagmayabang ang ating kakayahan, mga kapatid, kasi walang magtatagumpay sa buhay natin. Pati ang kinakain natin ay mula sa Diyos. So, nais ni Joshua na huwag kalimutan ng lahat ng kanilang nakamtan sa buhay nila ng panahong yon, ay kanyang ipinamalay na ito'y mula lahat sa Diyos. Maging ang kanilang pagtatagumpay sa kanilang mga kaaway, inisa-isa ng Panginoon kay Joshua, at ito naman ay nirelay ni Joshua doon sa bayan ng Israel. Ang pangkaraniwang iniisip po natin ay tayo special sa paningin ng Panginoon. Nevertheless, kahit special tayo sa paningin ng Panginoon, ang lahat ay nakakaranas po ng mga pag-uusig, kahirapan sa pamilya, pananamlay sa relasyon. Ito yung panganib na ating dinaranas sa ngayon. Ang ating mga anak, hindi ho nating kontrolado. Lalo-lalo ngayon ay sa advanced technology, ang gadgets ho, ay hawak-hawak na ating mga anak at hindi na ho Bible. Nagsolo sila sa kwarto at wala hong ibang dinudot-dot kundi ang kanilang cellphone, ang kanilang laptop, at anuman ho, mga gadgets mayroon ho sila. At madalang ho sa ngayong panahon, ang ating mga anak ay humawak ho ng Biblia. Yan ho, huwag nating kaligtaan, ang nagnanakaw po ng atensyon ng ating mga anak ay ang mga gadgets sa panahon ngayon. Kaya ho, pag mag-birthday ho inyong mga anak, Biblia ho inyong ibigay. Ang inyong irregalo at hindi ho baril-barilan. Alam niyo, may connotation na pag baril-barilan ho, ang inyong iniregalo sa inyong anak, ibig sabihin, nais niyo sa paglaki maging hold-upper po ang anak ninyo. Mas maganda ho ang awareness na ibigay ang Biblia upang ang anak ay magkaroon ng kamalayan ho, na ang kanilang mga magulang ay inihatid sila doon sa kalooban ng Diyos. So, ang pangalawa po ay decide to teach your children to fear the Lord. At turuan ang ating mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. And Joshua 24:14 says, "Now fear the Lord." Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon. Okay, ang order of the family atin pong natutunan sa ating mga lahi. Natutunan sa ating mga lola, sa ating mga ninuno, at maging sa ating mga magulang na nire-reiterate sa atin, binabalik-balikan, paulit-ulit na tayo ay pinapaalalahanan. Ano ho yun? Ang mga Filipino values: paggalang, pagiging masikap, pagiging masipag,
pagiging malalahanin, pagiging mabait, pagiging maasahan, pagiging masunurin, maging magalangin, at ang mga relationship values na itinuro sa atin, pakikipagkapwa, pagtanaw ng utang na loob, pakikisama, may isang salita, pagpakumbaba, maging tayo tinuruan sa ating workplace values, sipag, pagiging matulungin, may kusa, kaya initiative, pakikisama, pagiging palangiti. Hallelujah. Ito yung mga tinuro sa atin ng mga natural values. Ito yung magaganda po. Ngunit ang mahalaga po ay mag-decide tayo na ang ating mga anak ay turuan natin sila ng takot sa Diyos. Sabi ng Joshua, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon. Ang fear of the Lord na ituturo natin sa ating mga anak will create fear to commit sin. Number 3, decide to teach your children to obey. Sabi ng Joshua 24:14, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness and throw away the gods your ancestors worship beyond Euphrates River in Egypt and serve the Lord. Teach your children to obey. In some other words, yung teaching ay tinatawag ng discipline. Ang discipline in some other translation ay tinatawag nating teaching. So, the word serve is issued in various forms 6 times into verses. Ito yung obvious na isang kabigatan sa puso ni Joshua na gusto niya i-implicate sa bansang Israel ang kahalagan ng Panginoon sa pamilya. Teach your children to obey. Sa ngayon po, ang mga anak, yun utusan mo na bumili sa simple lamang na pag-utos ng toyo, pagbili ng bitsin, nagdadabog, nagtatapon, at kung wala ibabayad ikaw na piso, kuminsan po ayaw pang sumunod kahit dahil piso lamang, kailangan 2 upang makabili po ng toyo o kaya suka o kaya naman mantika. Ganun naman po talaga ang anak. Subalit, ang sinasabi dito ng teaching is present tense. To teach it, ibig sabihin to teach your children daily about obedience. Huwag ho nating sukuan ang ating mga anak na kahit tinatawag natin silang matigas ang ulo, hindi masunurin, bantulot pag inuutusan, may nagdadabog at kung minsan ay nagmumurmur pa. Ano ba tawag na sa Tagalog ng murmur? Nagbubulong-bulong pa. O, diba? Pagkatapos, pag nakabili ng suka at toyo, ilalagay po sa lamesa na may pagdadabog. Grabe ngayon ang mga bata. Pero kung sasabihin mo, bibilhan kita anak ng bagong cellphone, ay talaga sobrang sipag. Amin pong mga apo, tinuruan po namin maging responsible as early as their age. Amin pong mga anak, tinuruan po namin maging responsible as early as they can cook, pagtululuto ng pagkain. Ang aming pang-anak, tinuruan po namin, grade 3, grade 4 po, marunong sila magluto. At lagi namin tinuturuan ng pagkatakot sa Diyos. Pagdating ng panahon, dahil ang ating mga anak ay hindi naman perpekto, lagi nilang nalaala yung paalaala sa kanila ng kanilang mga magulang. Kami pong mag-asawa, hindi po kami perpekto sa aming buhay bilang tao. Subalit, pinakita po namin sa aming mga anak for 38 years po, ang pagsasama po, mag-asawa, ay lagi pong nasa kapayapaan, walang away, walang sigalot, walang nagsisigawan. Kasi po ako'y naniniwala kung may problema man ng pamilya, hindi po pinag-aawayan, pinag-uusapan lamang. So, teach your children to obey. Ito ay akin pong malaking emphasis doon sa mga nanonood ngayon. You can never teach your children to obey unless you parents are watching tonight will obey the commandments of the Lord. You can never challenge your children to obey the Lord unless you parents obey the Lord. Number 4, sabi ko nga sa inyo, itong pag-obey sa Panginoon is all areas
of life. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang sukatan, sabi ko nga kanina, ng pagtatagumpay ay pagtatagumpay ho sa pamilya. Wala na pong iba. Ulitin ko po, ang sukatan ng pagtatagumpay sa buhay hindi po sa business, kundi pagtatagumpay po sa pamilya. Kung kayo po ay nagpaplano ng mag-asawa, isama po ninyo ang Diyos na siyang may akda po ng pagpapamilya. You cannot be victorious and successful in your family life unless you make the Lord Jesus Christ the center of your relationship. Number 4, number 4 principle, choose you this day whom you will serve. Ibig sabihin, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Yun po ay nabasa natin sa ating text sa 24:15. Kaya, ang ibang pamilya, hindi natin alam kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Subalit, palagi natin pong isipin, it's always our decision every day to decide, our decision every day, to, sabi ko kanina ay, to serve the Lord. Let our children serve the Lord with their talents, with their capabilities, with their abilities. Salamat sa Panginoon. If you are a musician, teach your children to be to involve in the work, in the ministry, in the church, whatsoever. Ang mahalaga ho ay ginagan ating mga anak na sa pagdating ho ng panahon, ganun din ang kanilang maging pattern, ang kanilang pagiging pamilya someday. Kaya si Josue, sinabi niya doon na pumili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sabi niya, ako at aking pamilya ay maglilingkod sa iyo. Sana ganun po ang ating isipan. Ano man ang nangyayari sa labas, ibang pamilya ho ay hindi ho naglilingkod sa Panginoon, pero magdi-decide ho tayo everyday, mga anak, maglilingkod tayo sa Diyos. Tatay na nakikinig ho sa akin ngayon, huwag niyong utusan inyong mga anak na pumunta ng simbahan. Kayo po ang pangunahing tao na magsasabi sa iyong mga anak, linggo ngayon, tayo'y magsimba lahat. Sa mga nanay din, i-set aside po ang mga labahin. Kumisan po, kung linggo ng ang pagpapahinga, yung linggo ho na panahon ng pagsamba, ang nanay ho'y naglalaba, ang tatay nasasabungan. Ano pong ina-expect natin na pagtatagumpay sa pamilya? Pag Sunday po, bigyan natin ng special day ang Panginoon. Tayo busy sa mga nakalipas hong panahon. Ang linggo po ay hindi for business day. It is God's day. Hallelujah. Ano pa? Of course, lastly, choose to serve the Lord daily. Wow. Ito yun ay lifestyle. Serving the Lord is not casually being ating ino-obey o kaya ating nagtatranspire sa ating buhay ginagawa lamang ito during Sunday. But to serve the Lord is a daily habit. Sabi niya doon sa 24:15 kanina, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Every day, see to it that your children are obeying the Lord. See to it that every day your children are serving the Lord. Sa bahay po namin, hindi po perfect. But we see to it na mati ang aming mga reading materials, they are spiritual books. Lumaki po ang mga anak ko na wala akong ipababasahin kundi Bible at other textbooks, or we can call it spiritual books. Wala akong makikita kayo din mga secular books. Bakit po? Ang in-implicate ko po sa aking pamilya na ang tatay nila ay may takot sa Diyos at ang daddy nila ay naglilingkod sa Panginoon. Nanay nila at tatay nila ay naglilingkod sa Diyos. My wife, for 38 years po, nagsimula ako, nag-ministry po kami. Ang akin pong asawa ay hindi ho nagsasawa mag-jot down ng aking mga pangangaral. Hindi ho nagsasawa maging asawa ko po. Hanggang sa ngayong kasalukuyan po, sa pagmiministeryo, lagi po may nakasulat po pati ang mensahe. Sana ho kayo nakakita ng ganong asawa na hindi ho nagsasawa. Sa araw-araw niyong pagkikita, sa araw-araw niyong buhay,
ay nandun pa rin siya at nagja-jot down notes pa rin pag ako po ay nangangaral. Hamon ko po sa mga nanonood ngayon, gawin po natin na maging prinsipyo po ang kagaya ng ginawa ni Joshua. You have to win the battle for your family by saying before the Lord, "As for me and my house, we will serve you, Lord." How is your family today? I believe maraming sasagot sa akin, "Pastor, hindi mo lang alam kung anong pinagdadaanan ng pamilya ko. Pastor, hindi mo lang alam na patong-patong aking problema." Ngunit alam niyo mga kapatid, ang unang milagro ng Diyos, ang unang himala ng Panginoon, transpired in the marriage in Cana. Mahal ng Diyos ang bawat pamilya at walang problema ng pamilya dinaranas na hindi pagtatagumpayin ng Panginoon kung kasama po natin siya. Ngayong gabi, nais ko pong manalangin sa inyo sa ating pagtatapos. Naman ang kagalagayan po ninyo, tandaan ho natin, walang sinamahan ang Diyos na hindi nagtagumpay. Ang pamilya po natin ay luhod natin sa Panginoon, mga magulang. Sa mga anak naman, huwag ho kayong pasaway sa inyong mga magulang. Kayo po ay sumunod sa inyong mga magulang at huwag ho kayong magbigay ng sakit ng ulo. Sapagkat kayo po, mga anak, kayo pagpapala po sa inyong pamilya at hindi po kayo sumpa sa inyong pamilya. Mga magulang, magsimula ho kayong i-dedicate ang inyong buhay sa harapan ng Panginoon, lalong-lalo na sa ngayong pandemic. Ilaanin niyo ang inyong time, inyong panahon sa inyong mga anak. Sa inyong dalawang mag-asawa, hindi niyo alam na baka mamaya lamang ay darating ng Panginoon. See to it that your children or your grandchildren, you guys, pagdating ng rapture, ay kasama ang buo nating pamilya. Manalangin tayo ngayon. Father God in heaven, in the name of Jesus, like Joshua said in 24:15, "As for me and my house will serve the Lord." Pagtatagumpayin mo, Panginoon, ang bawat pamilya sapagkat sasamahan mo kami. Sinasabi mo na maliban ikaw magtayo ng tahanan, hindi po magtatagumpay ang sino mang tatayo nito. Pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang mga nanonood ngayon na may problema sa kanilang pamilya, relasyon sa kanilang asawa, relasyon sa mga anak, o mga anak na nagdudulot ng problema, Panginoon, sa kanilang tahanan. Walang imposible sa iyo at ang pagbabago, dalangin ko pang ipagkalumupo sa sino mang nanonood ngayon. Without your intervention, Lord God, in every family, it's very impossible to achieve it. Impossible to achieve, Lord, the victory, Lord, that we are really aspiring for. We thank you, Lord, for your goodness, mercy, and love tonight in Jesus' name. Amen. Praise God. Sa ngayon po, ating batian portion. Natin ho makakalimutan yan. Well, sa ngayong gabi po ay aking binabati po si Ternel, si Denny at maging si Arnel. Of course, isama ko na rin po si Brother Danny dyan. Si Lovely, si Sam Ruado. Of course, si Jen. Ingat ikaw ihad dyan, ano? Si Nori at si Carlo. Oh, galing. Maging si Mids at saka si Brother Felix. Praise God. Si Precious. Maging si Jobet. Palain kayo ng Panginoon, ng Almadrones family. Thank you for your support. Si Richard Haro ng Laguna. Maging si June. Of course, Sister Faye at Chari. Thank you, Carol, Jessa, Grace, Iya, at si Lynn, si Zara Unad ng Dubai. Of course, si Dimple ng Kuwait. Salamat din kay Tuto at Jade na lagi hong nanonood. Maging si Awit, si Himig at si Tono. Praise the Lord. Maging si Lito, si Tin, siyempre si Amara, ang makapangyarihan at matinding apo namin. Si Paring Isyong at si Maring Porsing, salamat sa Diyos sa inyo. Of course, Sister Nancy, si Jonathan, si Sister Maricel, of course, Sister LV, Sister Joy. Thank you for watching tonight. Sister Beth, Gabito, Sister Beth, talaga. Wow, Day. Of course, si Day, si Pat Makabenta, Agustin, sa Romblon, Ujongan. Ito ay frontliner. Ay nurse po ito. Chief nurse po ng isa sa mga hospitals po sa Romblon. Generous Corpus, si Sister Leia Trinidad, kasama na po si Brother Nets,
si Isabel at si Christian. For everyone who are watching, for everyone who is watching tonight, the Lord bless you. Even sa GLCM family, thank God for you guys for praying for your pastor. Siya nga pala, this coming Sunday would be our second Sunday of our service. Ay hinahamon ko po kayong umaten, at kung hindi naman po kayo makaka-attend ay sa live streaming po tayo magsubaybay. At salamat po doon sa nag-donate ng lahat pong kagamitan natin sa pag-open po ng ating church. Alam po ninyo, ang pastor po ninyo hindi makapagbabayad sa inyo, pabalik nito ng inyong kabaitan. Sa mga kapatiran po natin na hanggang sa ngayon po ay sumusuporta sa ating church, ay salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon ngayong gabi. May the Lord bless us all. And stay safe in the name of Jesus. Amen and amen.